Paano kung sa kondong nirerentahan nyo, may iba rin palang nagrerenta, pero hindi nyo nakikita? Story time. Nangyari to nitong October 21, last month lang, dito sa condo dorm namin sa Manila. At ang room namin ay nasa 7th floor na may 3 kwarto at 2 palapag yon. Tapos 6 kaming tumutuloy dito at meron kaming pusa. Bago ang October 21, nagsiuwian ng mga iba kong mga ka-dormmates sa kanya-kanya nilang probinsya. Bali 3 pa kaming naiwan dito, pero yung isa wala sa kondo ng araw na to. Bali 2 lang kami ang nandito. Ang alam ko ng mga oras na to, yung isa kong dormmate ay nasa room namin sa 2nd floor at nagbibihis siya para umalis. Ako naman, nagre-review ako sa baba sa may sala kasi meron akong Sunday class. Sa kasagsagan ng pagre-review ko, nagtataka ako ba't ang daming nahuhulog na gamit sa mga mesa ng mga kasama ko. Hindi ko din maisip ng mga oras na to na yung pusa namin yon kasi katabi ko lang siya. Kaya hindi ko na lang pinansin yon. Pagkatapos ko mag-review, umakyat na ako sa kwarto. Nang nasa kwarto na ako, may naririnig akong yapak sa hagdan na akyat baba. Tapos ang ingay sa baba namin, usog ng usog yung mga upuan. Kaya naisip ko na baka bumaba na yung isang kadorm ko. Magkaiba kasi kami ng kwarto eh. Pero nang tumingin ako sa orasan, 5 PM na. 2 PM pa yung nagbibihis. Ang tagal niya namang kumilos. kaya naisipan kong bumaba para silipin yon at maligo na rin. Nung bumababa na ako ng hagdan, akala ko may tao pa sa sala namin kasi may gumagalaw na upuan. Gulat ako, pagbaba ko, walang tao. Ano yun? Saan galing yung ingay na yun? Hinayaan ko na lang at binuksan ko na lang lahat ng ilaw namin at dumiretso na ako sa CR. Nung naliligo na ako, akala ko dumating na yung isa naming kadorm kasi may ingay na naman akong naririnig. Mga upo ang ginagalaw. Kaya nagdali-dali akong maligo. Paglabas ko, wala pa rin tao. Kaya medyo kinakabahan na ako ng mga oras na to. Dumiretso na lang ulit ako sa kwarto ko para magbihis. Pagkatapos kong magbihis, sinampay ko yung tuwalya ko sa labas ng kwarto namin. Akala ko ng oras na to, may kasama na talaga ako. Kasi galaw ng galaw yung mga upuan sa baba. Pero ang totoo, yun na lang ang nilagay ko sa isip ko para mawala yung takot ko. Pero alam ko, wala pa rin talaga akong kasama. Kaya nung bumalik ako para mag-review, hindi na ako makapag-focus. Kasi natatakot na ako sa mga naririnig ko. Kaya naisipan ko na lang maghugas ng plato. Pero paraan ko lang to para matapang kong silipin yung baba. Pagbaba ko, wala talagang tao. Kaya tinuloy ko lang yung plano ko. Hinugasan ko yung mga plato. Pero habang naguhugas na ako, may naririnig akong malakas na boses sa labas ng pinto ng kondo namin. Kaya akala ko yung kadorm ko na. Medyo kinakabahan na ako nito. Pero sinilip ko sa ilalim ng pinto namin. Kaso wala akong nakitang paa ng tao. Kaya hinayaan ko lang ulit yon dahil baka napapraning lang ako. Nung tinuloy ko na yung paghuhugas ko, biglang may bumulong sa akin ng Bim! Parang tinatawag ako at medyo malakas yon. Kaya nagulat ako. Akala ko may tao na. Paglingon ko sa gulat, wala akong nakitang bakas ng tao sa likuran ko. Nakita ko na lang yung pusa namin tumingin sa akin sa gulat. Nang wala akong makitang tao, dito ko na hindi kayang magpanggap. Dali-dali kong binuksan yung pinto ng kondo namin. Hindi ko na tinapos yung hugasin ko. Tapos tumambay ako sa labas ng pinto na halos mangyak-yak na sa nangyayari sa akin. Hindi ko na alam ang gagawin ko. Hanggang naisipan kong bumaba muna at pumunta na lang ng 7-Eleven. Tapos bumili na lang muna ako ng kahit ano doon. Matapos akong huminga saglit sa 7-Eleven, umakyat na ako ng 7th floor. Nang malapit na ako sa pinto ng kondo namin, naririnig ko yung pusa namin sa loob na nag-iingay. Pero yung ingay na yon, para siyang may kalaro. Mas lalo akong kinabahan, kaya dahan-dahan ko lang binuksan yung pinto namin. Hanggang sa nakita ko yon, nakita ko siya na naglalambing sa hangin. Tapos nakatingin lang siya sa taas. Saka na lang siya tumigil nung nakita niya na ako. Tumaas na yung balahibo ko sa mga naririnig at nakikita ko. Kaya dumiretso na lang ako sa kwarto at hinayaan ko na lang yun. Pagkalipas ng isang araw, Lunes, October 23, dumating na yung mga kasama ko sa dorm namin. Tapos na ikwento ko sa kanila yung nangyari sa akin, pati yung babaeng tumawag sa pangalan ko. Bago mangyari ang karanasan kong to, na unang may naranasan yung kadorm ko rito. Mag-isa lang daw siya ng gabing yon. At habang kumakanta raw siya, may sumasabay daw na boses sa pagkanta niya sa loob ng sarado na CR.
Akala niya raw, ako lang yon. Dahil kaboses ko raw yung babaeng sumasabay sa kanya. Nakita niya na 12:00 na at naisip niya na tulog na kaming lahat ng ganong oras. Nung kinuwento niya sa amin to, hindi kami kaagad naniwala kasi ang alam lang namin, lalaki lang yung nagpaparamdam sa amin. Hanggang nangyari nga sa akin ang karanasan ko sa babaeng yon. Nung nakaraang buwan daw, piniktura ng isa naming kasama yung pusa namin. Tapos sinend niya sa GC namin. Nung una, akala lang namin normal na picture lang. Pero nung tinignan namin ng maigi, parang may maliit na kung ano sa likuran niya. Pagmasdan yung maigi, hindi namin alam kung ano to. Pero naisip ko na baka ito yung entity na kalaro niya nung mag-isa lang siya. Hanggang kinuwento ko sa staff ng kondo yung nangyari sa akin. At sa mga nagpaparamdam sa amin, sinabi na lang sa akin nun sa chat na